today's video ay magkikwentuhan kami ni Papa at gusto ko kong i-share sa inyo yung kanyang life story. So, 31 years na siyang disabled at by God's grace, buhay pa din siya hanggang ngayon. Patuloy na pinasustain ni Lord yung kanyang buhay. Lalong minds, lalo pa siyang maka-inspire ng mas marami na despite sa kanyang sitwasyon ay makikita mo na buhay yung Diyos. Di tama ba ba? Tama. So, yan. Habang kumakain siya ng oatmeal at kasi everyday, ito yung kanyang meal. So, sabi ko gawa kami ng content na maka-inspire sa mas maraming tao. Diba? Hindi masabi. Yung mula na yung mga down na sa mga disabled na tao, medyo nadadown yung iba. Pero pakinggan natin yung story niya. Share mo pa. Sa barko. Anong taon yun? Nung ma-aksidente ako sa barko 1994, May 2 ako na-aksidente kasi nung gabi, birthday ito ng anak ko, May 1. Ako yun. Siya, bali nag-iisang taon siya nung sumampa ako ng barko. Tapos, yun nga, hindi nasa na-aksidente ako sa dagat Chile, doon sa lake. Papunta kami sa Argentina para mag-load ng grains, kakarga unload namin papunta kami ng Europe. So habang kumakain nga po siya, naisipan ko na maggawa kami ng content. Pero matagal ko na rin iniisip to. Kasi lagi ako nanonood ng mga interview contents. Marami ako natututunan. So, I think sa conversation na to, marami din tayong matututunan. Sa mga disabled, mga nagtatrabaho sa barko, sa mga taong nawawala ng pag-asa. Si Papa nga, diba, 31 years siyang ganito, pero hindi siya sumusuko. May time siguro na pinanghihinaan siya, pero lumalaban pa rin siya everyday, di ba pa? Laban lang? Mayroon. Hindi man pwedeng hindi ka mawala ng awat. Pero kahit pa paano, sa biyaya at Panginoon, ang biyaya ng Panginoon, yan lumalakas ang loob. Kasi kapag nakita ko yung pamilya ko, nabubuhayan ako ng loob. Ayan. So, for today's video ay magkikwentuhan kami ni Papa at gusto ko mong i-share sa inyo yung kanyang life story. So, 31 years na siyang disabled at by God's grace, buhay pa din siya hanggang ngayon. Patuloy na pinasustain ni Lord yung kanyang buhay para siguro lalong minds, lalo pa siyang maka-inspire ng mas marami na despite sa kanyang sitwasyon ay makikita mo na buhay yung Diyos. Di tama ba pa? Tama. So, yan. Habang kumakain siya ng oatmeal at kasi everyday, ito yung kanyang meal. So, sabi ko gawa kami ng content na maka-inspire sa mas maraming tao. Diba? Hindi masabi. Yung mula na yung mga down na sa mga disabled na tao, medyo nadadown yung iba. Pero pakinggan natin yung story niya. Share mo pa. Sa barko. Anong taon yun? Nung ma-aksidente ako sa barko 1994, May 2 ako na-aksidente kasi nung gabi, birthday ito ng anak ko, May 1. Ako yun. Siya, bali nag-iisang taon siya nung sumampa ako ng barko. Tapos, yun nga,
hindi nasa na aksidente ako sa dagat Chile. Doon sa lake. Papunta kami sa Argentina para mag-load ng grains. Ikakarga, i-unload namin ng papunta kami ng Europe. Mga grains ang ikakarga namin. Tapos yun nga, hindi nasa, nag-hatch cleaning kami doon sa Chile. Papuntang Argentina na nag-hatch cleaning kami. Pagkatapos sabi ng boss namin ako kasi sa hatch number 1 tuloy lang. Sabi pagkatapos nilipat ako ng hatch number 3. Yun nga, pagdating sa hatch number 3, bumaba ako sa manhole at yung manhole ay hindi nakalock. Kasi ang barko gawang Brazil, hindi kagaya ng gawa ng Japan na nakaangat sa flooring ng barko yung manhole. Yun nga, paghawa ko yun, nahila ko, tumama sa ulo ko. Pagkatapos yun nga, himala ng Diyos. At nung pilit kong kinakaya, sarili ko hindi ko kaya, wala akong ibang nilapitin ko niyan, Diyos. At sabi ko, tanggapin mo na ako sa iyong kaharian. Yun, ora mismo, naghimala siya. Nilagay niya ako sa dapat kalalagyan ng aking katawan lupa. Doon niya ako nilagay sa extension na tinutungtungan ng mga inspektor bang may karga ang barko para check-upin kada port namin pinupuntahan. Doon ako, tapos yung mga kasama ko, hindi nila ako kaya. Nagantay na bumaba yung chipmate namin dahil alas 8 ang tapos ng kanyang duty. Pagbaba niya, yung matangkad, yung Yugoslavo ang chipmate namin. Yun, saka ako naiangat. Pero doon pa rin ang sigaw ko na tulungan ako, tulungan. Habang nakahiga ako doon sa extension. Pagkatapos, pag palabas sa akin ng chipmate, doon ako nawala ng malay tao ng mga 5 seconds. Yun, tinulungan ako ng mga kasama ko punta doon sa accommodation. Pagkakuan doon, sabi ko sa kapitan, Kap, kung pwedeng gumawa ka ng paraan para makatawid ng helicopter. Ang sabi niya ng kapitan, ginawa ko na yun, Mr. Dako, kaya lang hindi maka-afford kasi may ulan tsaka malakas ang hangin. Ngayon, habang nag-ako, may paikot-ikot na Chilean Coast Guard, umakyat, tinawagan ng kapitan, tinahi ang ulo ko, tapos nilagyan ako ng catheter dahil hindi ako makaihi. Matapos yun, nagpasya ang kapitan na ibalik ako doon sa malapit na ng Chile. Ibinaba ko. Dumating kami ng mga alas 2 ng madaling araw. Tapos pag baba sa akin, dinala ako sa isang clinic. Halos 1 hour ang takbo ng itong ambulansya. Pagdating doon, sabi nung namamala doon sa clinic, sabi hindi kaya. Pagkakuan, sabi hindi kaya. Tinakbuli ako ng kuan ng General Hospital. Takbuli ang ambulansya. Pagdating doon, umaga na. Yun, tapos sabi ko, nagreklamo ko doon sa agent ko. Ano bang kung pwede, nagpasya, doktor. Hindi rin ako kaya doon sa General Hospital. Nagpasya uli, pinisakay uli ako aeroplano, punta kumbaga dito sa Pilipinas, sa Manila. Yun, dinala ko sa crash na hospital. Alemania, Klinika Alemania. Doon ako na confine, tapos yung mga kababayan nating mga madre pumunta sa akin. Yun, tinignan ako doon. Tapos dahil naka-apply sa television na may marinong Pilipino na na-aksidente, yun, dinala ko sa Alemania Klinika. So, before nangyari yun, sa lahat ng mga marino,
Diba legal yung mo, Oh, legal. yung pagsakay. Pagsakay. Kaya malaking bagay yun kasi pagdating sa mga health benefits or mga ganong aksidente, hindi ka papabayaan ng company. Hindi. Talagang alaga. Kasi kasuhin ka. Anong pangalan ng barko nyo pa? MBJ Dalila. Ano yung mga dinadala nyo mga Kan? Halo-halo. Minsan greens, minsan mga katulad karga ng mga aksidente ko kanya, yung mga trashes. Kasama, minsan may kasamang mga sasakyan. Kasi before ang barko na yun, ang pangarga ko nasa container van. Ngayon binago, naging cargos. Kaya yung karga na namin, galing kami ng Brazil, papuntang Chile, yung karga mga trashes niya. grabe pala yung nangyari talaga kumbaga, na lang ng Panginoon yan. Biyaya ng Panginoon. Divine intervention na lang. Grace na lang ng Panginoon yung nangyari. Tapos, at the same time, 31 years ka nang disabled dahil doon sa nangyari. So, bilang isang disabled person, anong gusto mong sabihin? Sa lahat ng mga disabled din, or kahit sino man na nanonood, ano yung mga biggest lesson mo sa buhay na gusto mong i-share sa kanila? Ang pinakamaganda ron, huwag kayong makalimot sa Diyos. Dahil siya lamang ang tanging pag-asa natin sa lahat ng bagay. At yung walang, Panginoon yung nag-save sa'yo. oo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat ng bagay may pag-asa dahil sa Panginoon. Yun ang kuhan ko sa the best kong sa goal sa buhay. May mga narinig ako mga pang husga, pero okay lang. Dahil ang Diyos ay kasama ko. I-check ko lang saglit yung ating camera. Okay pa rin pala eh. Ongoing pa. So, chinek ko lang yung camera. So, yun. So, habang kumakain nga po siya, naisipan ko na maggawa kami ng content. Pero matagal ko na rin iniisip to. Kasi, lagi ako nanonood ng mga interview contents. Marami ako natututunan. So, I think sa conversation na to, marami din tayong matututunan. Sa mga disabled, mga nagtatrabaho sa barko, sa mga taong nawawala ng pag-asa. Si Papa nga, di ba, 31 years siyang ganito, pero hindi siya sumusuko. May time siguro na pinanghihinaan din siya, pero lumalaban pa rin siya everyday, di ba pa? Laban lang? Mayroon. Hindi man pwedeng hindi ka mawala ng mga pero kahit pa paano, sa biyaya at Panginoon, ang biyaya ng Panginoon, yan lumalakas ang loob. Kasi kapag nakita ko yung pamilya ko, nabubuhayan ako ng loob. So, at hindi ko inano yung sabi yung magpakamatay. Hindi ko sa bokabularyo ng magpapakamatay kasi ang Diyos ang nakakalam. So, ngayon, hanggang lang muna tayo, cut muna natin. Susunod, marami pa siyang kwento na pwedeng i-share sa atin. Kasi, limited lang yung ating tawag dito? Oras. Yung oras para sa at least ma-maximize natin. So, soon, abangan niyo. Ito yung literal na the content kasi from Dako, the content. So, papa ko, Dako, apelido. Yun, the content. Sabi mo, i-invite mo sila manood ng the content. Manood kayo ng content namin ng mag-ama. Baka magkaroon kayo ng maging inspirasyon nyo sa buhay. Na lalo pat mga kagaya kong disabled, huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong isipin huwag kayong maging negatibo. Maging positive kayo sa pangalan ng Panginoon. Yun lang. Okay, thank you so much. Okay natin. Thank you for watching. So habang kumakain nga po siya, naisipan ko na maggawa kami ng content. Pero matagal ko na rin iniisip to. Kasi lagi ako nanonood ng mga interview contents. Marami ako natututunan. So, I think sa conversation na to, marami din tayong matututunan. Sa mga disabled, mga nagtatrabaho sa barko, sa mga taong nawawala ng pag-asa,
Si Papa nga, di ba, 31 years siyang ganito, pero hindi siya sumusuko. May time siguro na pinanghihinaan din siya, pero lumalaban pa rin siya everyday, di ba pa? Laban lang. Mayroon. Parang hindi man pwedeng hindi ka mawala ng angkot. Pero kahit pa paano, sa biyaya at Panginoon, ang biyaya ng Panginoon, yan lumalakas ng loob. Kasi kapag nakita ko yung pamilya ko, nabubuhayan ako ng loob.